Good afternoon, grade 9. This is actually a ready-made presentation, a video presentation about the topic for today, no? Anyway, this is actually discussed, no, by student teacher, no? Pero I have to follow up some of the items regarding this topic, no, production functions. Anyway, this is lecture number 1. There will be a lecture number 2 to be posted actually later on to have a deep, so para mas malalim yung magiging discussion natin, no? At saka ilalagyan natin ito ng graphical representation at saka tables. Okay, for our lecture number 1, production functions. So let's have the review, no? Sabi ko kanina, ito ay na-discuss na noong mga panahon na nagturo yung mga student teacher, no? So let's review on the items. Basically, we are going to untangle those terms na diniscuss regarding this topic. Number 1 is what is production, no? Or production. Ano yung inputs of production? Ano yung item about input at saka output? Ano yung total product? Ano yung average product at saka marginal product? Okay? So ito yung kabuuan ng pagdi-discuss natin o pagtatalakay tungkol dun sa production functions. Actually, yung kaya tinawag itong production function, yung function kasi ng production ay meron siya, no? Kasi dito na-analyze natin kung magpuproduce pa ba tayo ng mas marami o mas konti. So yun yung function, no, ng production na pwede nating makita kapag tayo ay nagpo-produce ng mga products or services. Tingnan natin yung yung picture, no. May mga factors of production dito na named as the labor and the capital. Tapos itong labor at capital, called as the factors of production, ay inilalagay ito sa inputs. Ito yung halimbawa ng mga inputs of production. Pag nailagay mo na ito, halimbawa yung labor at capital, kasama ng iba pang factors of production like entrepreneurship at saka land, inilalagay ito into productivity. So ginagawa na ito, no? Processing, kung ano man yung gagawing produkto o serbisyo. Tapos, ang kalalabasan nito ay, ang pinaka-final product nito ay tinatawag na output. So basically, it is termed as the input, the processing, at saka output. Parang ikaw, ano yung magiging output? Gusto mo magkaroon ng output na mas mataas na grades. Ano yung input na gagawin mo? And you will do the processing. Ano yung mga input? Siyempre, magre-review, mag-aaral, gagawa ng assignments, tapos recitations, submission of the requirements, and other things. So those are the inputs. Okay? Para magkaroon ka ng total product na high grades. So input, the processing, and the output. So yun yung tinatawag na production. No? It is the transformation of inputs into outputs o yung pagpapalitan nyo mula sa mga raw materials o kaya mga inputs na inilagay mo doon sa iyong production, ay itatransform mo ito o magkakaroon ito ng pagpapalitan nyo para sa iyong finished product or the outputs. Ang produksyon ay isang proseso kung saan ang mga input o salik ng produksyon ay ginagawang produkto o serbisyo ng bahay kalakalan. Kung ang company o isang institusyon o tinatawag nating bahay kalakalan ay magpo-produce ng isang produkto, kailangan muna niya ng mga raw materials or yung mga tinatawag na salik. Kasama na dyan yung kanyang talino, yung kanyang upa, kasama na dyan yung mga manggagawa, at kasama na dyan yung kanyang kapital. So tinatransform ito para magkaroon ng isang product na ibebenta doon sa bahay kalakalan. Yun ang tinatawag na production. Okay? Nakikita natin doon sa picture, no, yung salik ng production or the inputs of production ay limitado lamang ito sa labor at capital base doon sa picture.
At kasama sa mga salik ng production ay yung land at saka entrepreneurship. Pero base dito sa ating picture, labor capital lamang ang limitasyon para sa pagsasagawa ng production functions. Okay? Tulad ng lapis, kung ang lapis ay output product, no? Ano ang mga inputs nito? Ano yung mga ginagawa? Ano yung mga raw materials? Ano yung bago ito maging lapis? Ano yung mga inputs na ginawa natin dito? Halimbawa, ang lapis ay binubuo ng wood. Oh, yung kahoy. Kailangan mo ng kahoy dyan. Siyempre yung lead. No? Yung lead core na nakaloob doon sa... Ito yung mismong ginagawa nating pansula. Sa dulo nito may eraser. So, yun yung mga bahagi. At saka yung strip of metal, syempre may mga pintura din ito. So, lahat ng mga bagay na ito, ay ito yung mga inputs. At ang pinaka-finished product nito ay yung mismong lapis. Okay? Input, processing, output. Tulad din ng bakal. Ito ay isang halimbawa ng output product. Pero paano siya magkakaroon ng finished product na bakal? Ay may mga ingredients ito, no? At mga bagay-bagay para makabuo ng mga bakal. Ito yung mga chemicals. Okay? At ito ay nagiging finished product, halimbawa ng isang kumpanyang National Steel Corporation at iba pang mga pribadong korporasyon na gumagawa ng bakal. So ito yung kanilang pinaka-finished product. Sometimes yung bakal ay nagiging input din. Halimbawa sa Toyota Motors Philippines, ang kanilang finished product ay yung mismong kotse. Pero ang bakal na inilagay dito sa kotse ay bahagi lang o matatawag nating ingredient lang sa pagluluto ng isang total product na kotse. So marami pa dyan, ano? Yung mga inputs doon sa pagpagawa ng kotse, hindi lang sa bakal, no? Marami pang mga inputs na ibinuhos dito. Okay? The point, sometimes yung finished product ay nagiging input din para makabuo pa ng isa pang finished products. Okay? Halimbawa sa university, no? Sa PNU, ano yung output nito, no? Actually, ang university or any schools ay nagbibigay ng serbisyong edukasyon, yun yung tinatawag na output sa mga estudyante. Pero ano yung mga input dito bago makabuo tayo ng isang output? Okay? Anyone? Syempre, yung mga pag-hire ng mga professor, no? Yung mga materials, yung pagkakaroon ng mga technology para makabuo ng isang malawakang edukasyon o kaalaman, books, kailangan mo din dyan. May mga rules and regulations. Yun yung mga para makabuo ng isang serbisyong edukasyon ng isang eskwelahan o universidad. So kung ang lapis ay binubuo ng wood, lead, eraser, o strip of metal or paint, at ang bakal naman ay pwede siyang ay nagiging input sa pagbubuo ng isang kotse. Anong uri ng inputs ang mga ito? Anong uri ng mga input sa mga ito? Lumampas ako. A. Labor. B. Land. C. Capital. D. Entrepreneurship. Anong sagot? A, B, C, or D? Tama, ito ay land, no? Ito ay, ang pag sinabi nating land, ito ay yung mga physical or mga raw materials na ginamit para sa pagbubuo ng isang produkto. Hindi naman pwedeng labor. Ang labor ay mga manggagawa. Ang kapital ay, ito naman ay minsan ay salapi o yung pera. At ang entrepreneurship ay yung skills ng isang businessman or businesswoman. Okay? So, lahat ng mga ito, ng mga raw materials na ginamit sa pagbubuo ng isang finished product ay tinatawag na land. Okay, na-gets? So, ang production function, kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga salik ng production or inputs, tayo ay makakagawa ng iba't ibang klase at dami ng produkto o serbisyo o called as the outputs. As what the picture says, no? Kailangan mayroon munang input, tapos processing, paggawa, para makabuo ng isang output or the finished product.
Take note, sa production function, ang dami ng outputs or the total product ay nakadepende sa kombinasyon ng inputs. Halimbawa, sa pagpapagawa ng kotse, kung mas maraming bakal ang ibinuhos na input dito at maraming manggagawa ang gumagawa nito, makakapag-produce ito ng mga 2 kotse, 3 kotse, 4 na kotse. Or kung may makinarya ito, makakapag-produce ito ng mga 100 libu-libong kotse. Okay na gets? May dalawang uri ng inputs. Number one is the fixed inputs. Ito yung mga inputs na hindi madaling magbago sa maikling panahon tulad ng lupa o gusali. Number two, variable inputs. Mga inputs na nagbabago tulad ng bilang ng magagawa, labor, at raw materials. So kapag fixed input siya, wala kang magagawa dito at hindi ito mababago dahil ito na yon, ano? Halimbawa, ang magsasaka ay merong 1 hektaryang lupa. Okay? Hindi ito magbabago, mananatili itong 1 hektarya. Ilan mang manggagawa ang i-hire mo dito, mananatiling ito ay 1 hektaryang lupa. Yan ang tinatawag na fixed inputs. Okay? Kung meron ka namang tindahan, kung ang pwesto mo ay nakalagay doon sa isang mall, yung pwesto mismo, hindi naman magiging dalawa yan. Talagang isa lang yan. Alinman o ilan man sa mga empleyado na i-hire mo o kaya sa mga iba pang inputs na ilalagay mo dito, mananatiling isang pwesto. Fixed inputs ang tawag dyan. Ang variable inputs naman ay mga inputs na nagbabago tulad ng bilang ng manggagawa. Kung ang tindahan mo ay merong isa at nakakapag-produce na ng ganitong klaseng output, dagdagan mo siya. So yung pagdagdag mo, yun ang tinatawag na inputs na nagbabago o yung tinatawag na variable inputs. Okay, halimbawa, si Benson, no, ay nagtayo ng isang milk tea outlet. Ano kaya ang land factor dito? Ano yung land niya dito? So ang land factor niya dito ay yung mismong pwesto, no? Hindi magbabago ito, no? So ang land factor na pwesto nito ay tinatawag na fixed inputs. Okay? Alinman o ilan man sa mga empleyado na i-hire niya dito o magdagdag siya ng mga labor, mananatiling isa ang kanyang pwesto. Ito yung tinatawag na fixed inputs or called as the land factor. Iba pang tanong, ilang manggagawa ang kanyang naging katulong dito? So yung mga factor ng land factor, which is the fixed factor, ay maaring makapagawa ng isang output base sa o ilan man sa mga manggagawang hinire niya dito. Well, sa ganitong pwesto, pwedeng isa, dalawa, o kaya 3. Okay? So, magbabago ang production nito. So, kung ang gusali, halimbawa, this is actually on the table of referring to the production function with one variable lang ito, no? Ito lang yung ating gagawin sa ngayon. So, kung ang gusali o yung pwesto ng iyong tindahan o tinatawag na fixed input, alinman sa mga punto nito, lagyan natin ng variable, no? Ginawa kong 10. So, magkaroon ka man ng pagbabago ng bilang ng manggagawa, ay mananatili itong 10. So, ang kombinasyon, no, base sa production function natin, ay ang kombinasyon ng mga inputs para makagbuo ng output. So, kung ang gusali mo ay 10, which is actually fixed, pero wala kang manggagawa, ilan ang total product? 0. Walang gagawa no? Same thing, kapag ang gusali mo ay fixed, 10, we put variables, no, 10, at ang bilang ng manggagawa mo dito ay isa, nakapag talaga siya o nakagawa siya ng isang produkto. 10 ang gusali, which is fixed, nagdagdag ka ng 2 manggagawa, at ang naging total product nito ay 3. As we go on, 10, the combination of 10 and 3, the total product is 6, 10 and 4, the total product is 8, 10 and 5, the total product is 9, 10 and 6 is 9, 10 and 7 is 8. Okay?
So maliwanag na ito yung magiging table natin sa ating production functions. Sir, bakit nanatili yung total product sa kombinasyon ng 10 at saka 6? O nga, ayan siya, no? Pagdating 10, ang kombinasyon ng 10 and 5 ay 9 na mataas na. Pero pag nagdagdag pa ako ng isa, naging 6, ay naging 9 ulit. Dinagdagan ko pa ng isang empleyado, naging 8. Ay, sir, bakit bumaba siya? Yun ang tanong natin. Ang tanong dito ay bumabase sa explanation ng law of diminishing marginal returns. Tandaan yan, ha? What is law of diminishing marginal returns? By holding one of the inputs constant except for one. It may be capital or labor. Ano yung constant natin? Di ba? Yung gusali. And continually increasing the other input. And continually increasing, ano yung continually increasing natin? Yung number of laborers, no? Yung mga manggagawa. 10 ang ating fixed inputs, pero yung variable natin, continually increasing. Naging isa, naging dalawa, naging tatlo. But there will be a point, will be arrived at a certain point wherein the rate in the increase of output will fall. Sir, bakit gano'n? Bakit? So, kung tatagalogin natin dito, mas sa karagdagang kaalaman natin, ang batas ng pag-aalis ng pagbabalik. Ang batas ng diminishing returns ay nagsasaad na kapag ang isang kadahilanan ng produksyon ay dagdag na nadagdagan at lahat ng iba pang mga elemento ay mananatiling pareho, ang dinagdag na halaga ay mas mababa kaysa sa ginawang pamumuhunan. Medyo nalito ko doon, ano? Pero sa ating simpleng pagpapaliwanag, sa isang tindahan tulad nung kay Benson na milk tea outlet, may sapat na empleyado na maaaring gamitin para sa kombinasyon ng fixed input at saka variable input. Tulad ng milk tea outlet ni Benson. Take note, meron lang sapat na empleyado na maaaring gamitin para sa fixed input tulad ng milk tea outlet ni Benson. Nakita niyo naman yung milk tea outlet, ano? Ano siya, maliit lang siya. So, sabi niya, sa law of diminishing marginal returns, meron daw sapat na empleyado para tumao doon, no? Si Benson hindi naman mag-iisip na gawin niyang 20 ang kanyang empleyado, no? Not unless ito ay by shifting. Pero kung ilalagay niya 20 employees doon sa isang maliit na ay babagsak ang kita, no? Sabi nga dito, kung magdadagdag pa ng mga variable inputs, patuloy ang pagbagsak ng produksyon at kita. Tulad dun sa ating kombinasyon ng 10 and 5 and 10 and 6. So kung ganyan ang tindahan, si Benson ay, balikan natin yung tanong, no? Si Benson ay nagtayo ng isang milk tea, ilang manggagawa ang kanyang naging katulong dito? Sagot, may sapat na manggagawa to employ in this kind of business. Ilan ang magiging sapat na manggagawa? Okay? Katulad doon sa ating figure, no? Fix ang ating gusali, ang bilang ng manggagawa ay from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang total product nito ay tumaas mula sa kombinasyon ng 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. Na I think the combination of 10 and 5 is the maximum total product para magkaroon ng manifestation of profit at saka functions ng iyong productions. Isa gusto ko pantaasan, dinagdagan mo ngayon ng isa pa, naging 6. Pero ang nangyari, because of there is a law of diminishing marginal returns, nanatili lamang ang production mo na 9. Dinagdagan mo pa ng 7, naging 7, lalo na pang bumaba ang 8. So paano yun, ano? So meron siyang sapat na empleyado na i-employ lamang sa kanyang milk tea. Kasi kapag 6 na ito, ang sagad mo lang ay 5. Pag ginawa mong 6, wala nang gagawin yung pang-6 na ito. Okay? Makakatulong siya, pero in a way, ang production pa rin lamang ay magiging 9. Okay? So, sa ganitong klaseng
serbisyo o paggawa ng produkto, may sapat na inputs. Okay? So dinagdagan mo pa, nagiging 8 siya. Kumbaga naging ano lang to, no, yung karagdagang empleyado or staff ng iyong milk tea outlet ay tumambay na lang ito kasi ginagawa na ng 5 yung kanilang mga bahagi ng produksyon. Dinagdagan mo ng pang-anim, pwede na lang tumambay ito, no? Kasi ano, 7, 8. So ang point pinapakita ng table na ito ay merong sapat, no, na pagdidesisyon si Benson kung ilan ang magiging manggagawa sa kanyang fixed product na 10. Sir, pwede pang mataas yan? Oo, kapag ang gusali niya ay ginawa niyang 20 or 25. Okay? Halimbawa, nagtayo siya ng branch outlet. Okay? Pwede siyang magdagdag ng empleyado. Pero kung fixed lang siya as 10, bababa, no? Kapag nagdagdag ka pa ng empleyado, wala na, tatambay na lang ito, no? Yan ang tinatawag na ano, no, in economics, no, yung utility. Ano pa yung gamit ng pang-anim at saka pang-pitong empleyado kung 5 ay sapat na para sa iyong maximum production? Nakuha ba? Okay. Sana nakuha, no? So ito yung gusali, fixed input, variable input, at total product. Okay, base sa ating table. So anong point? May sapat, balikan natin. May sapat na empleyado na maaaring gamitin para sa fixed input tulad ng milk tea outlet ni Benson. Pero kapag dinagdagan mo pa ito, wala ka nang kikitain dito, no? Ibig sabihin, yung pasweldo mo to sa pang-anim at pang-pito, na ay ano niyan, ano magiging ano yan, kabawasan sa iyong pagkita na lang din siya. So with that kind of outlet, may sapat na empleyado. Sometimes yung mismong may-ari ang nagwo-work, 'di ba? Nagtatrabaho diyan para makatipid sa pasweldo ng kanyang mga empleyado. Minsan yung kapatid, no? Sinasama yung kapatid. So kung 5 ang pinaka-maximum combination to fix input of 10, so siya at saka yung kapatid niya, so walang bayad yun, ano? So ang pinapasweldo lang niya ay 3. Okay? Kung yung kapatid niya ay papasweldo niya, siguro bibigyan niya lang ito ng allowance o kaya sometimes, no, yung kung 5 ang pinakasagad sa ganitong klaseng business, yung mga business partners, hindi na nila tinatalaga yung kanilang sarili na magkaroon pa ng sweldo kasi sila yung mga business partners at saka mga business owners. So wala silang sweldo, no? Pinagtulong-tulungan na lang siya para makatipid sa mga pagpapasweldo. Okay? So that is the point of the production function. Yun ang function kung ano yung ipoproduce, so ilan at saka hanggang anong limitasyon ang magiging input. Yun ang point ng production functions. Okay? So ito yon. So from the combination of 10, 5, 9, which is the maximum based on our table, dinagdagan mo ng pang-anim, naging 9 din. Ba't ganoon? So talo ka pa sa isang pasweldo, no? Pang-anim. 7, yung 2 pinasweldo mo, wala namang nagawa, bumaba pa ang iyong production output. Okay? So sa kombinasyong fixed input 10 at variable input 6, dito may papakita ang kahalagaan ng pagdidesisyon para sa kabuuan ng paggawa ng TP. Dito gumagana ang law of diminishing marginal returns. Nagets ba ang law of diminishing marginal returns? Okay? Anong point sa in your decision making? Halimbawa sa grouping, no? Sa grouping ng reports. Sabi ko 3 lang, ha. Sir, pwedeng 5. O, anong sasabihin ko? Wala nang gagawin yung pang-4 at saka pang-5. So yung group report ay tama lang sa pagtatalaga ng trabaho ng halimbawa ng isang group reports sa 3, no? Isang researcher, isang videographer, etc., etc. Kapag pang-4, pang-5, sobra-sobra na yan. Okay? So ano yung law of diminishing marginal returns dun? So yung productivity na idinadagdag mo sa iyong empleyado o kaya sa iyong group members
ay mababa na. Ibig sabihin, kung may kakayahan pa itong dalawa na makagawa ng iba pang production, ay nalilimitahan lamang sa paggawa ng output. Still, yung pa rin ang presentation nyo, no? Na kaya naman ng tatlo, pero nagdagdag ka pa ng pang-apat. Ganon din sa paggagawa ng produksyon sa isang business tulad ng pagtatayo ng milk tea ni Benson. Nakuha na? Law of diminishing marginal returns. Kaya sa mga group reports, nililimitahan natin yan eh. Di ba minsan nagre-request ang estudyante, Sir, pwedeng 5, pwedeng ano? Kayang-kaya na ng 3 yan. Pag dinagdagan mo pa, baka hindi na gumawa yung pang-4 o kaya pan-5. Law of diminishing marginal returns. Nakuha ba? Okay, so merong sapat. Ano naman ang average product at saka marginal product? Paano ito kinukompute? Ito makinig ito ang gagawin natin Average product. Ang average product ay ito yung bilang ng produkto na nagagawa ng bawat isa variable input o manggagawa. So kung titingnan mo dyan, ano yung average product ng isang manggagawa sa fixed input na 10? So ang total product niya ay 1. So ano yung average product nun? Tingnan natin. How to compute? The average product formula is average product is equal to total product divided by the variable input. To explain this in our table, ito na, kinumpute ko na yung average product. So sa gusali natin fixed input na 10, yung sa unang linya, no? Sa unang row, bilang na manggagawa ay 0, total product ay 0. Obviously, wala tayong average product dyan. Kasi 0 eh. 0 manggagawa eh. Tindahan lang, walang magawa. Sa isang tindahan, fixed input, merong isa kang manggagawa. Ang total product nito ay 1. Same thing, the combination of 10 to total product is 3, the average product is 1.5, 10, 3, 6, the average product is 2, 10, 4, 8, average product is 2, etc., etc. How do we compute? Ang average product ay equals to total product divided by variable inputs. So kung sa ating 10, 1, 1, 1 divided by 1 is 1. Kuha. Pangatlong row, combination of 10 to 3. So total product 3 divided by 2. We have the average product of 1.5. Okay, 2 to 10, 3, 6 is 2, 10, 4, 8 is 2. You just use the formula being stated in the slides, and you will be having the average product. Gets? Madali lang siya. Division lang siya. Ito yung nalimutan na ituro nung so sa nakaraan. Kaya gusto kong i-ano to kasi ito isang punto ng pag-a-analyze ng production functions. So may tanong Sir, bakit bumaba na nung the combination of 10 and 6? Anong sagot? Bakit bumaba yung average product, sir, from 1.8 to 1.5, sir? Anong sagot? Law of diminishing marginal returns. Bumababa pa siya kapag dinagdagan mo pa. Dinagdagan mo pang isa, mababa ang average product, 1.14 as we compute. Nagets ba? Using this formula. Okay, take note of this formula, gagawin natin ito. Ano naman ang marginal product? Ang marginal product ay bilang na produkto na napapadagdag habang nadaragdagan ang bilang ng variable input o manggagawa. So sa nagdadagdag ka ng ano yung marginal input o marginal product na nadadagdag dito? We compute the marginal product in this formula. MT is equal to TP2 minus TP1 over B12 minus B11. BI1. BI2 minus BI1. And then you are going to divide the answer and you will get. Okay? Remember the product kasama yan sa test. Pag nagbigay ako, pag sa face-to-face. Okay?
to compute, no? Kinompute ko na yung marginal product, no? 10, 1, 1, 1. No, sa unang row, 10, 0, 0, 0, wala tayong naidagdag na ano dyan. Basically, using this, so kapag sa unang row natin, the combination of 10, 0, wala naman tayong dinagdag dyan dahil wala naman tayong workers. So, we will proceed in the row na the combination of 10, 1. Okay? So, to simplify this, ito siya, oh. So, TP2, what is our formula? TP2 minus TP1 over VI1, VI2 minus VI1. And to transpose the variables, using the formula, the MP is equal to 1 minus 0, no? TP2 minus TP1. Nakuha sa total product. And for the variable input, 1 minus 0. So 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 for our variable input, 1, 1. Therefore, we divide 1 over 1 is 1. There you have it. Marginal product 1. Sir, bakit natin inilagay doon sa second row? Kasi nga wala tayong ano diyan wala tayong variables doon sa TP at saka sa. Okay? Ayan siya. Let's have another on the next. So, the combination of second row at saka third row. Ang answer natin ay 2. Paano nakuha ang 2? Using the formula. Okay. Marginal product is TP2 natin. Meron ano yan TP2 natin ay 3 minus TP1. Ang TP1 natin is 1. So, tapos ang VI natin, B2 minus BI minus BI1 minus BI1 is 2 minus 1. So, nilagyan natin ng 3 minus 1 is 2. 2 minus 1 is 1. So, 2 divided by 1 is 2. Bakit pa ako So, ayan siya. Nakuha na? So, madali lang yan. So, you will be doing our gawain number 1, kuna ng AP at MP ayon sa nakasaad na TP at BI. O wag magtanong, sir, anong AP? Anong MP? Sir, anong TP at BI? AP is average product. MP is marginal product ayon sa nakasaad na TP, total product, at BI ay yung gumagalaw na inputs, which is in this kind of table ay yung labor. So in the point A, the combination of land labor is 1 and 0. So the total product is 0. Ano magkakaroon nga pala ng product dyan? Wala namang gumawa. Okay? Point B, isang land, isang labor. At nakapag-produce siya ng 4. Palagay natin ito ay sako ng bigas, no? For example. Point C, 1, 2, ang combination 10. B1, 3 is 18, no? E1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, and 1, 9. Noticing that the total product, maximum total product is 30 as they employ one item of laborer, ginawa nilang 7, nanatili pa rin ang 30 total product. Bakit? Law of diminishing marginal returns. Ibig sabihin may sapat na empleyado na. Kasi ba't hindi na makaproduce? Kasi isang ektarya lang talaga ang lupa. No? Kahit anong gawin mo dyan, pagpalagay natin kahit 100 empleyado, ilagay mo dyan, mananatili pa rin ang production. Yun nga lang, ang magiging total product nito ay bababa na. No? Maging yung average product nito. Okay? So you will be doing this in a bond paper. Answer, copy the table and then do it. Average product, marginal product. This is gawain number 1. To follow yung gawain number 2 na i-discuss ko through
paggawa naman ng graphs. Okay, gets? Yun lang ang gawain natin. Sorry for the delay of the presentation. I expected kasi na magkakaroon na yung face-to-face, no? Gusto ko sanang ituro ito ng face-to-face para may mga katanungan at saka may clarification on the matter of mathematics. Anyway, madali lang naman ito, division at saka ano lang naman ito, division at saka minus lang naman ito. Okay? So gawain ng in a bond paper. To be submitted pag nagkita tayo. Okay? That's it. Thank you very much for listening. Thank you for doing the activity. Expect one item, yung lecture number 2 natin. I'll be lecturing about how to present this table into a graphs. Ngayon din yan, gagawin ko din yan. Kahit i-post ko na mamayang gabi, basta magagawa natin yan. Now, actually, this is good, no? Dahil sa recorded video na ito, pwede natin paulit-ulitin yung paggawa ng ano, no? Kung paano yung proseso. At saka, the value of time din, ano? Pwede mong ulit-ulitin at pwede mong ulitin sa ngayon at ulitin mamaya para magkaroon ka ng the greater value of understanding about production possibilities and production functions. Okay? Thank you for listening and expect the lecture 2 to be posted later on. Okay? Thank you.